Naranasan mo na ba yung biglang tumitirik yung Inmax at Aerox mo? Yung tipong pa-overtake ka na pero mamamatay yung makina. Tapos i-off mo lang yung susian sabay on, then post start, aandar na ulit siya. Nakakaasar diba tsaka nakaka-bad trip? At higit sa lahat nakakatakot. At yan nga yung aayusin natin dito sa Los Baños, Laguna. So ano-ano nga ba yung dapat nating tingnan para sa nagkakaroon ng ganitong problema? So bago pa natin umpisahan, shoutout muna kay Sir Edgardo Santiago ng New Zealand. Hello sir! Sumaanda naman yung mga bossing Kaso ang problema nga dito, namamatay kapag ginagamit, lalo na kapag umiinit yung makina. So bagasin mo natin yung tahan ng motor, expose natin yung wiring, baka nagkakaroon ng problema. Kung walang problema sa wiring, punta tayo sa ignition coil, spark plug cap, spark plug, tapos yung linya ng CKP sensor at yung sensor mismo. Tara, let's go. At ito na nga mga bossing, kinakalas ko na yung nasa ilalim. Inalis ko na yung radiator at nag-drain tayo ng coolant. Tinuklap ko na rin yung bracket. Hinugot yung radiator fan at yung magneto. Ito nga ang kalagayan ng stator, akala mo inihaw. Kaya pala siya nagkaganito dahil pumutok yung oil seal dito sa gilid. Silipin nyo na rin yung mga motor nyo mga bossing, baka ganito na rin. Sa wire ng stator papuntang ECU, wala namang problema. Clear nga ito sa mga sunog. Pagdating naman sa spark plug cap, kitang-kita yung tanso. Lalo na dito sa spark plug. Hanip yung sunog, kalawang mga boss. Ito yung perfect mixture ng hangin at gasolina. Kaya naman binalik ko ulit ito sa makina. Ang kasunod nga, tinanggal ko na si stator yung CKP sensor. Binakbak ko na rin yung mga kalawang sa magneto. Sabay pintura na rin para magbukhang bago. Pinagtatanggal ko na nga rin yung mga dumi dito sa gilid, lalo na dito sa crankcase. Tandaan yung mga bossing, yung mga motor natin dapat hindi lang sinasakyan. Dapat inaalagaan din natin yan. Sinunod ko na nga alisin yung mga kalawang sa stator para naman hindi mahirapan sa pag-ikot yung magneto. Sa gayon makakapag-produce ito ng standard AC current. Paano ko naman nalaman yun? Siyempre sa Google. But wait, nagpalit na rin tayo ng oil seal ha. Kapag nababad sa langis ng mahabang panahon yung CKP sensor nyo, wag na kayong magtaka kung bakit yan laging tumitirik. Paano naman kung hindi nakababad sa langis tapos laging namamatay yung makina? Paano siya alamin? Sa pag-troubleshoot ko mga boss, ginagamitan ko siya ng device. Ito yon. Dito sa hawak-hawak ko, may 4 itong LED. Kapag pinindot ko yung on dyan at may umilaw kahit isa, ibig sabihin pasira na yung CKP. Pero working pa siya. Sa kabilang dako, kapag pinindot mo yung on at walang umilaw sa LED ng ating device, ibig sabihin walang problema yung CKP sensor na ikakabit mo. Dito sa ating device, pag on dapat natin dito, walang iilaw dito sa hall 1, hall 2, hall 3, tsaka pulser. So dito mga boss, pag on natin, ito yung mangyayari. Naka-on yung hall 1 tsaka hall 2. So dapat yung hall 1, hall 2 na yan, pag tinusok ko ng magnet, doon lang iilaw yung ating device. Tapos pag release ko ng magnet, mawawala yung ilaw. Okay. Tapos dito. Okay mga boss. So dapat pag on pa lang ng device, walang iilaw mga bossing. So dito mayroon. Tsaka palatandaan na rin mga boss, isa sa mga sinyalis kung bakit tumitirik yung motor habang ginagamit, lalo na sa Aerox tsaka Nmax. Either anong motor, Honda man, Honda Click, PCX, ATV 160, lahat ng motor na mayroong CKP sensor, kapag nababad sa langis yan, tsaka pinabayaan nyo lang, automatic mga bossing, yung sensor na katulad nito, itong mismo na sensor na to, kapag pinabayaan nyo, automatic masisira yan. Kapag nababad sa langis. So yun yung pinaka-ingat-ingatan yung mga bossing. Minsan naman, yung error 12, doon nagmumula sa spark plug cap, tsaka ignition coil. Or kaya naman dito sa itong tatlong wire na to, galing stator papuntang ECU. So na-check naman natin yung spark plug cap, spark plug, ignition coil. Wala namang problema mga boss. So ito, ang sane. Kita nyo naman. So ito yung ipapalit natin mga bossing, testingin muna natin. So dapat pag on natin ng device, walang iilaw dito sa hall 1, hall 2, hall 3, tsaka pulser. So yan wala bossing, diba? Iilaw lang pa kapag tinusok natin ng magnet. Ano? Ganyan dapat siya. Ayan. So parang nag-switch ka lang ng ilaw. Ganoon dapat yung mangyayari dito. Sa isa, doon sa stock. Kaso
Pag on pa lang natin, meron ng problema. So, automatic busted yun mga bossing. Pagkatapos ko nga mailagay ang bagong CKP sensor, kinabit ko na rin yung stator. Then, subukan natin paandarin at i-monitor kung magkakaroon pa ba ng error. So, mga bossing, nakabit na natin yung bagong pinturang magneto dito sa housing. Ngayon, subukan natin i-start. So, dito mga bossing, chinek natin yung wiring. Wala namang problema. So, ang nagkakaroon lang talaga ng issue or nagkakaroon ng pagpapalya, itong CKP sensor dahil tumagas yung langis dito sa loob. So ang ginawa natin doon mga bossing, nagpalit tayo. So ito na, pandarin natin mga boss. So yun mga boss, ang gagawin natin dito kasi nga yung motor na to is kapag ginagamit, doon lang siya tumitirik at doon lang din lumalabas yung error 12. Kaya ang gagawin ko dito, papaandarin ko ito ng kalahating oras na hindi tumatakbo. Sa ganitong paraan lalabas yung problema nito kapag meron pa. Mga siguro 30 minutes mga boss, paandarin natin itong motor nakababad, naka-idle. So habang minomonitor ko nga yung motor sa loob ng 30 minutes, inayos ko na rin yung wiring ng kanyang busina. Pagkatapos ko nga naayos at nabalik yung mga kaha, halos umabot nga ako ng 1 oras at hindi na nga huminto yung makina. Pero sabi ko kay sir, mas maigi kung i-drive test mo sa labas, doon sa bayan kung saan malala yung traffic. Okay mga boss, ito na yung Aerox na ginawa natin. So kanina pa to umaandar. At katunayan nito mga boss, ni-road test na rin ito ni sir. Okay. So, nakabalik naman siya na hindi tumirik yung motor. So, ngayon mga boss, subukan natin ulit. Kung gusto ba yung ating ginawa dito sa Aerox. Okay. Gusto mga bossing, sakali pa mga boss, goods na goods. Kung sakaling gusto yung paggawa sa akin mga boss, pay na kayo. Alright, so this is Light Moto mga bossing. Ride safe and God bless.